Nako, ito ho yung naging live nitong si Senator Alan Peter Cayetano bago ho ang impeachment noong Lunes. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, binisita ho nitong si Senator Robin Padilla, itong si Senator Rodante Marcoleta. Bago tayo magtungo dito sa live na to ni SP Cayetano, Senate President ng Taong Bayan, dahil yung Senate President natin ngayon, hindi natin malaman kung ano mga pinagagawa sa buhay. No? Pag-usapan ho muna natin itong pagbisita na to ni Senator Robin Padilla dito kay Senator Rodante Marcoleta. Base ho dito sa post ng Batas PH, Sen. Robin Padilla, 6 permission to visit, detain Sen. Rodante Marcoleta. Ano ho yan, napakagandang balita niya, no? Kasi kahit paano, no? Alam naman natin, pagdating siya ikakatatag ng kaisipan, si Senator Rodante Marcoleta, wala akong makakalampas yan. Diba? Hindi sila tatagos dyan, ika nga. Diba? Pero sa pagbisita ng kanyang mga kapanalig na yun sa Senado, napakalaki hong bagay niyan para dito kay Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan natin itong si Sendante. Tuloy-tuloy ko tayo sa pagsuporta kasi kung hindi rin lamang ho impeachment ang pag-uusapan, hindi ho natin titigilan itong issue na to kay Senator Rodante Marcoleta. Hindi ho natin papatulugin to. Wala hong video na hindi pwedeng, wala ho akong update sa inyo kaugnay dito kay Senator Rodante Marcoleta. Dahil kung si VP Sara, siya ho ika nga ang maglalagay sa tamang landas dito sa bansa na to. Kung ang inyong nakikitang papalit kay VP Sara itong si Senator Rodante Marcoleta, hindi naman ho pwedeng iwan ho natin siya sa alanganin ngayong mga panahon na to. Comment ho sa baba. We stand with Senator Rodante Marcoleta. Para mali natin, haliligaw siya sa mga video natin. Daming nagmamahal dyan sa mama na yan, kinulong nila, mga kababayan nating OFW, ang sasama ng loob. Kung pwede lang daw silang umuwi at personal na magtungo dyan sa tawag dito, PNP General Hospital, gagawin daw ho ng ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Kaso ang problema ho, immediate family member lang ho ata ang pwedeng bumisita at yung mga syempre high-ranking government official, mga high-profile individual, yan pwede yan. Pero yung PH update, hindi pwede. Hindi tayo pwede. Kasi ano tayo ano lang naman tayo kumbaga vlogger sa gigilid. O kaya hindi vlogger. Tawag dito, chismosa sa gigilid. Yung daming chismosa dyan. Ito, Padilla 6 permission to visit Marcoleta. Sen. Robin Padilla has submitted a request to visit his halay, Sen. Rodante Marcoleta, according to CIDG and CR Chief Police Colonel John Giagi. Ganda ng apelido mo, sir. Pagbigyan yan. Pagbigyan nyo itong si Senator Robin Padilla para kahit paano di ba, siya maliit na kaparaan. Hindi tayo nag-worry sa kaisipan ni Sendante. Kaya niya yung katawan talaga niya. Hindi rin natin pagkakaila na matanda na si Senator Rodante Marcoleta, 70 years old. Tingnan nyo ho yung inyong mga lolo at lola na 70 years old. Kung may nararamdaman na sila, ganun ho ang lagay ngayon ng ating Senator Rodante Marcoleta. Kaya para dito kay Ping Lacson, napakawalang hiya mo para baratan itong si Sendante ngayong mga panahon na to. Ito, pakinggan na ho natin itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Praise God for the opportunity na makausap kayong lahat. Mga kababayan natin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mahal natin mga OFWs, ang ating mga bayani na nasa buong mundo. Ngayong tanghali, alam kong inaabangan nyo na po yung impeachment. But let's start on a hopeful note. Let's start na medyo mas unifying at mas masaya. Naalala ko po nung maraming pagkakataon na may economic crisis, political crisis, issue ang cheating, stealing, lying, malalaking corruption issues. Sabi nga nila, pati daw yung mga magnanakaw, tumitigil pagka pinapanood yung boxing matches ni Manny Pacquiao. So yesterday, at least doon sa mga may access,
ay tumigil din po ang mundo para bantayan po ang ating Filipina superstar na si Alex sa laban niya, and pinakita po talaga niya na yung fighting spirit po at saka yung chase after your dreams at yung ibig sabihin ng hope, no? Let me talk a little bit about the biblical concept of hope. Kasi sa English, pag sinabing hope, and I'm basically listening to Tim Keller, his lecture on Galatians and identity, and also kay Max Lucado dun sa Facing Your Giants. At sinasabi nga nila, and many preachers have said this, no, na kung titignan mo yung Hebrew at saka Greek word for hope, eto'y total assurance. Hindi katulad po sa English na pag sinabing, Alan, magkikita ba tayo next week? I hope so. Alan, sigurado ba yung 2/3, 16? We hope so. Alam mo naman yung kabila. So, yung hope pag ginamit po sa English can be very powerful, but it can also mean na I'm not that sure, di ba? Unlike pag tinignan mo yung Greek word at yung paggamit nito sa Hebrew culture na ang sinasabi, total assurance. Yung isang pastor nga po sa CCF Alabang, ang ginamit niya yung rope na parang nakatali-tali na ganung katibay yung hope, no? So, I'd like to start out with that note that whatever's happening in our country, especially for young people, di ba, yung violence na naganap recently, I think all of us related kay Alex nung sinabi niyang baka dun sa iba na mga sanay sa ganun level ng competition at yung mga pagiging elite athletes ng kanilang bansa because they have the opportunity, it's not that big a deal, no, to win a match at that level. But for someone from the Philippines, nakaka-relate po dyan yung someone from Africa, nakaka-relate dyan yung someone from East Timor, someone from Bangladesh. Kasi nga, it's just like football, di ba? Ang daming napakagaling na football sa Pilipinas, pero number 1 sa atin yung basketball. Kaya pag sinabi mo halimbawang football, iba pa rin yung level ng paglalaro, let's say, sa Europe or sa Middle East, no? So, there are things that bring us together, and I think that is very important, and we cannot forget, despite all our differences, we're all Filipinos. So, the Bible also talks about knowledge, understanding, and wisdom. And kung meron po tayong pwedeng common prayer, anuman ang ating politika, ano ating pananaw, anuman ang ating panig sa lahat ng nangyayari sa ating bansa, I think malinaw naman na we can pray na lahat tayo magkaroon ng tamang knowledge, tamang understanding, at tamang wisdom. Pumasok si Brother Robin, tatawagin ko siya maya-maya. The Bible talks about seasons, no? Baka we wanna ask also Robin mamaya yung sa pananaw naman niya, no? Sa mga basic principles sa buhay, based on his faith, no? So, sa akin po kasi, yung seasons, may season talaga ng renewal, pagbabago. At yung season ng renewal, nagsisimula po yan sa repentance. Wala pong nagbabago na nagsasabing, tama ako. Kasi pag sinabi mong tama, ba't mo babaguhin, di ba? So kung yung addict, hindi niya aaminin na addict siya, yan man ay sa babae, sa lalaki, sa sugal, sa drugs. Kung sasabihin, hindi, every weekend, pero ano lang yun, party drugs yun, baliwala yun. Ba't ka magbabago, di ba? Pero pag sinabi mo, functional ako, pero mali kailangan magbago. So, yung season ng renewal starts with repentance. So, yes, may acknowledgement sa flood control at corruption. Pero makikita nyo sa SONA 1 year na, makikita mo yung deep repentance, wala doon. Nandun yung galit ng tao. But yung repentance as a nation, repentance ng mga politiko, repentance ng administrasyon na mali talaga Mali talaga kahit anong gawin mo at dapat ibulgar lahat. So, ano ba mga headlines today? 1, impeachment starts today. Sinabi, yung isang side, 62 trial days, yung isa 30 trial days. Ano po ibig sabihin nito? Kasi 3 times a week lang po kami. So, 30 linggo po tayo magta-trial. Okay lang po yon. Kasi napaka-importante po ng accountability. Napaka-importante masunod yung impeachment. But eto po tanong ko, bakit natin ginagawa lahat ng pag-aayos, lahat po para maayos po ang impeachment, 30 weeks, pero walang schedule sa Blue Ribbon Committee sa flood control. Ni isang hearing, hindi makapag-announce kung kailan yung hearing at mabigyan ng pag-asa yung mga witnesses. Pero pagdating dito sa impeachment,
Ulitin ko po hindi ko criticize. Tama yung impeachment. Tama na isaayos natin to. Tama na nagkaroon ng pre-trial. Tama na lahat tayo maging impartial. But hindi ba tayo pwedeng maging impartial din sa flood control at napakarami pang ibang corruption issues, no? Senator Marcoleta was arrested today. Hindi ko isa-isahin yung mga issues na pag-usapan na yan during the rally. We know that many people feel it's selective justice, and it's not even only selective justice, pero yung issue ng campaign finance versus plunder, para sa marami napakalayo nito. At sabi nga po ni Congressman Leandro Leviste, di ba, Legarda, na kung ganun, din 90% ng politiko makukulong. Pagpasok ko sa Senado, nagulat po ako. Alam ko po na simula nung May 11, nagbago ang Senado. Talagang naging under attack, naging under siege. Talagang nag-attempt ang Malacanang na makontrol ang Senado. Pero nagulat po ako kasi yung Senado is usually just like the House of Representatives, a house of a people. Siyempre may mga gate, no? Pag tinitingnan niyo po yung bagong building sa BGC, mas open po to. Sa Fort Bonifacio, mas open, no? Pero ito, dahil GSIS building at dahil nga nagkaroon ng mga issues, sabihin mo na kailangan itaas yung security. Pero pumunta po kayo dito, mukhang kampo po ang Senado ngayon. Napakalayo pa lang, puno-puno mga pulis, may mga barikada, sunod-sunod po yung mga checkpoints. So it's not only like a military camp, it's like a garrison camp. No? So dun sa nagtatanong na, halimbawa may dumating na foreigner or mga businessman or mga ambassador, sabihin martial law ba? Siyempre hindi. Pero bakit ang Senado ngayon ay mukhang garrison or fortified na kampo, no? So, beneath all of this, there is a creeping economic crisis. Marami sa malilit natin mga negosyo ay may problema. So, on one hand, maganda na tinaas yung sahod, and I'm in favor naman na taas yung sahod. But yung per industry at per business, iba-iba kalagayan. So, maraming small businesses, halimbawa ngayon, 20-30% ang niliit ng kita, endangered na masara. So, tumaas nga sweldo, nagsara naman. And dahil ang focus ng gobyerno ay nasa impeachment, wala dun sa anti-corruption, wala dun sa ekonomiya, mukhang creeping na palaki itong economic crisis na wag naman sana. In the meantime, may padating na super bagyo. In the meantime, mayroon na strong or super El Nino. In the meantime, alam natin bagyuhin tayo. Nag-alboruto yung iba natin mga bulkan. So, we have to read the season. So, guys, ang sasabihin ko lang, common sense, in prayer, in knowledge, read between the lines sa pag-aresto kay Senator Marcoleta. Iilan na lang po kami dito. So, paano po nangyari na sa dami ng lumalaban, ang parati pong may kasalanan parate, yung lumaban o yung gustong lumabas yung totoo, no? So, I would dare say there's also a crisis of confidence. A crisis of confidence is not only in the administration but in all politicians. Anong problema nito? Ang makikinabang lang po dito yung extreme left at yung extreme right, or yung komunista at yung pasista. Kasi sila po yung mga lumalaban na mali ang buong sistema at sila po ang mga kalaban ng democracy. So, regardless of our politics, we have to fight for democracy, for our democratic rights. And democratic rights, may freedom po talaga yan to speak out. May freedom po talaga yan na labanan ang corruption. Ang problema, pag nagagamit na yung mga legal institutions at system, humihina po tayo. I'm comforted by the verse I read this morning that the light shines on the darkness and the darkness has not overcome it. Alam mo, habang binabasa ko to, sunod-sunod na yung text na huhulin na si Senator Marcoleta, nandun na sa Sandigan Bayan, dadalhin na sa Payatas and everything. And we're all human eh. So parang nakakawala ng pag-asa, di ba? Yung parang magsa-start ka ng impeachment, iilan na lang kaming abogado dito sa Senado, narinig na natin na pabababain nila yung numero para imbis na 16 to convict, maging 14 o 13. So let's see kung may argument pa yan o wala. Tapos biglang isa na namang kasama mo. And then meron pong mga nagpapalutang, may 2-3 pa. So makikita nyo mga kababayan, I don't need to keep explaining that. Common sense and read between the lines na lang po tayo. This is our democracy. It's not my democracy. It's not Robin's democracy. It's not the majority's democracy. It's not Amy Marcos or Bongbong Marcos or
or the Aquinos democracy, it's our democracy. Lahat ng Pilipino. And if we don't do much more about it, pag hindi tayo naging aktivista at kumilos, kung hindi po tayo lumaban, magiging biktima po ang ating demokrasya. So while I'm asking Brother Robin to join us sandali, can I read to you ulit yung preamble ng ating Constitution? Kasi napakaganda nito eh. Pag binasa niyo po to, ito po, magkakaisa tayo na ito ang gusto nating klaseng Pilipinas. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves, our posterity, the blessings of independence and democracy. Tingnan niyo po ito ha, the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this Constitution. So yun po ang pakiusap ko ngayong hapon na to. Paglaban natin ang konstitusyon ng ating bansa. Paglaban po natin katotohanan, labanan natin corruption. Let's not fight each other. Let's fight corruption. Let's debate kung ano yung tama sa konstitusyon. But let's fight for the Constitution. Brother Robin, alika sandali. So usually po, nag-gather po ang minority bago mag-session. Pero ang impeachment naman po, hindi majority at minority. Like kumasalam, brother. So, brother, mga kababayan natin. Assalamualaikum po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang, alam nyo, ako po'y estudyante ng kasaysayan. Ito po mga nangyayari sa atin ngayon. Ito po parang napaka-gifted po nating lahat. Dahil nangyayari lahat sa harapan natin ng isang araw, ito po yung magiging kasaysayan at maisusulat sa lahat ng talaan. At tayo po ay saksi sa mga nangyayari. Kaya ako po'y sumasang-ayon sa sinabi ng aming Senate President ng Taong Bayan, Alan Peter Cayetano, na maging mamatsyag po tayo at wag po tayong parelax-relax lang na parang walang nangyayari. Sapagkat dito po, kapag ito po ang naghusga ay ang kasaysayan, wag naman po sabihin ng inyong mga magiging lahi na kayo'y naupo lang at walang ginawa. Ito po ay tandaan po natin, meron po tayong obligasyon una sa Panginoon Diyos, pangalawa sa bayan natin at sa taong bayan. Huwag po natin kalimutan yun. At napakaganda po nung kanyang sinabi kanina na tayo'y magkaisa, ang kalaban natin korupsyon. Hindi tayong Pilipinong magkakalaban. Yun pong korupsyon ang kalaban natin. At yung mga mapaggawa po ng mga kwento, mapaggawa ng mga storya, yung mga magagaling manira. Fake news peddler. Yan po ang kalaban natin. Anti-Claire. Sen, siniraan ka na naman ni Anti-Claire. Baka hindi pa alam ni Sen Robin. Sen, ikinumpara niya yung naging sagutan niyo ni Kiko Matching. At doon sa ginawang paghabol sa kanya ng mga kababayan natin sa Canada. Sabi ko naman, dalawang magkaibang bagay yun. Yun, ika nga, debate dyan sa Senado at yun, sama ng loob ng ating mga kababayan. Dalawang magkaibang bagay. Pero pinagpipilitan ni Ante na kesyo ganito, kesyo ganito. Huwag kang mag-alala ni Sen, sinagot na kita. Panahon pa lamang po ng Sinagutin mo. mga propeta ni isa na po dyan, si Jesus Christ, peace be upon him. Ang kalaban din niya, fake news. Sabi nga po dati, ang una daw na gumawa ng fake news si Satanas. Totoo po yun. Diba? Satan, si Kaya Satan. dito po sa pagkakataong ito, dapat alam natin kung sino ang kakampi natin. Doon ba tayo sa katotohanan o doon tayo sa fake? Kung si Marcos Jr., King of Corruption, si Satan, King of Fake News. Yun lamang po. Maraming salamat po. So, in behalf ng buong grupo at ni Brother Robin, so addressing ourselves to Christians, Muslims, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, mga Buddhist, mga hindi naniniwala sa mga spiritual, lahat pa rin tayo, Pilipino pa rin, bansa pa rin natin to. So ako, sang-ayon kay Robin, first, meron tayong obligasyon sa Diyos. Pero regardless ng paniniwala natin sa Diyos, which is of course most important to us,
yung responsibility natin to each other. So paumanhin lang po sa Senate media, alam kong gusto niyo magtanong about yung pagtanggal kay General Mao. Sasagot na rin kami ni Senator Robin dun sa obstruction of justice. Nililinaw ko po yung buong grupo, we obstruct injustice. Guilty po kami of obstruction of injustice. Yung obstruction po pangaharang, hindi po namin hinaharang ang hustisya. Ang hinaharang po namin, yung pong kawalan ng hustisya or injustice. So, paumanin lang sa Senate media, let's focus on the impeachment today. And in the next few days, kasi Monday to Wednesday yung impeachment. Para lang pong mabigyan din po namin yung ng substantive na laman yung aming sinumpaan na impartial justice. Having said that, the other issues will go on. And meron naman tayong Thursday, Friday, Saturday during the week, no? At yun, ulit-ulitin po namin. Pwede naman po natin isabay na magkaroon po ng investigasyon sa flood control, sa iba pang DPWH projects, sa corruption sa ating bansa, maging anong ahensya man yan, yung pong mga pang-aapi sa ating mga kababayan, pwedeng ituloy-tuloy po lahat yan. We cannot stop. Hindi one issue nation tayo. Thank you, Brother Robin. At hintayin natin mga kasama natin kung dadaan pa o doon na magkikita-kita. Correct. Tanaw tayo dito kay Atty. Michael Powa. Gang! Aming ganap, grabe. Question, darating mo ba ang pangalawang Pangulo? I think naglabas na po ng statement ang ating Vice Presidente, no? That she has chosen to appear by counsel today in accordance with the impeachment rules. Nice one, nice one. Hindi dadalo si VP Sara sa impeachment. Yung gusto mangyari ng mga siraulo at mga atik sa Malacanang hindi mapagbibigyan. Halakpakan. Oh. Karapatan naman po niya yun that her appearance be made through counsel. So, sa ngayon po, masabi natin na hindi na siya mag-attend today. No? She's here through counsel. Attorney, sinasabi ng prosecution team na ang hindi raw pagdalo ni Vice President Sara Duterte ay parang pag-iwas daw sa kanyang responsibilidad sa bayan. What's your take on Opo, hindi naman po. Unang-una sa lahat, para po sinasabi, yung pagharap niya sa kaso ay ginagawa na sa kasalukuyan. Kaya nga matagal na siyang nag-form ng isang defense team dahil alam niyang hahantong tayo sa ganito. At kaya naman kami, mga abogado niya ay nandito para talagang i-litigate itong kaso at sagutin at patunayan na wala pong basihan yung mga paratang laban sa kanya. Pangalawa, actually ang mandato po niya bilang Vice Presidente ay magtrabaho para sa bayan at yun nga po yung ginagawa niya. In fact, I just spoke for a few minutes ago. She's actually in a planning session, no, with members of the OVP to prepare for Super Typhoon Bavi. So yun ang ginagawa niya sa confident po na mag-grant po yung motion to dismiss yung kaso? Sa amin naman, nilalatag lang namin yung aming mga argumento. Now, we leave it up to the wisdom, of course, of the impeachment court. And however way it goes, we will always respect the decision of the impeachment court. At kami naman, we're ready. Sabi ko nga, sakaling hindi mapagbigyan yung motion, ready naman kami to go through the full length of trial. Sir, how do you reconcile her decision not to appear today from her earlier pronouncements that she is ready and she wants a blood bath? Well, she is ready, and that's why we're here today. We've been preparing for how many, actually more than a year now, no? So I don't think there's anything to reconcile there. I don't think there's any conflict with that. Does this mean that she will not attend succeeding Thursday? No, we're not saying anything right now. As I've always mentioned, ang kanyang physical presence, we will assess kung kinakailangan, bakit hindi. But that will depend on how the proceedings go, and we will advise her accordingly. Sir, what circumstance would trigger the Vice President na humarap po talaga? We will not say so at this time. No, that's part of legal strategy, and as you know, I hope you can expect us that the defense will never disclose its legal strategy for obvious reasons. Sir, you earlier said that ang 2/3 threshold po dapat napag-usapan na before po yung pagtatong ng mga evidence or ng articles of impeachment. If you bring up dito ba ito? No, actually, just to clarify that, I never said that it had to be tackled. What I said was that is a matter na wala pa namang categorical pronouncement ang ating Senate sitting as an impeachment court. So I never saw the need to comment on that because wala pa di ba? In fact, narinig pa lang natin yan sa media, sa mga pahayag ng iba't ibang experts,
or lawyers. So sa ngayon, it's a non-issue for us. Wala pa namang ganung sinasabing impeachment court. We will have to, have to argue our position on the matter once there's a categorical position. Pero since wala pa, then it remains na 16 votes, hindi ba? Sir, when you insist on prohibiting private prosecutors from examining witnesses, I want to put that in context. Actually, the manifestation, which we consider as a motion from the prosecution, was to have 2 counsels examine each witness, meaning one public, one private. So sa atin, ang naging basihan natin why we oppose that is we wanted an orderly conduct of proceedings. Unang-una sa lahat, ayon sa Senate rules on impeachment, isang counsel lang bawat panig ang pwede mag-examine. Kasi medyo magulo nga naman kung dalawa ang mag-examine sa Nako, magulo nga yun. Isang private at saka isang public. Pambira, anong kwenta nun? Hindi ba pwede yung kung public na lang? Yung bida-bida kasi iba nasa Di ba kung private na lang, hayaan nyo na yun. Si Luis Tro, baka gusto pa magsalita talaga si Atty. Michael po. Baka gusto magbida-bida ng ibang mga congressman. Kung hindi nyo rin lang naman kaya na magsalita dyan sa impeachment na yan, huwag na kayo magbida-bida, di ba? isang witness, no? But we also put there nga na since our position is only one counsel should be examining each witness, then perhaps it should be the public prosecutor. But again, that is up for decision sa impeachment court, no? And we respect whatever the impeachment court decides on that. attorney, will the defense oppose po if ever magkaroon ng changes sa presiding officer during the time? Yung presiding officer kasi sa amin, that's internal to the Senate. Ang parating nga namin posisyon dyan is whoever the presiding officer is, gagalangin natin and we will go through with the trial regardless, no? Because sa akin, of course, without taking anything away from senators who are lawyers, kasi syempre, at least, mas maintindihan yung technical aspects, no? But even senators who aren't lawyers, most of them are well experienced, a number have been through impeachment trials as well. So I'm sure hindi naman tayo magkakaroon ng issue kung hindi man lawyer yung magiging presiding officer. So in brief, we have no problems. Sir, earlier the prosecution said they will oppose any attempts of delay sa trial po mamaya. Is this the commitment you share as well na hindi po kayo magawas ng Well, we've never caused delay. So I don't see how that should change now. Huh? Sir, last po, the difference from very strong opposition of the opening of the BIR box. That's not true, ma'am. That's not true. We never opposed the opening of the BIR box. Yeah. In fact, our comment says that we are not averse to the pre-marking of the documents inside the box. Just to clarify. Sir, on the rest of Marcoleta, what are your thoughts on the timing of this apprehension after the court impeachment trial? I don't think it's proper for me to comment on that. Ang focus lang namin, we're here as a defense team of the Vice President. I think it would be inappropriate for me to comment on anything to do with the senators. No? Thank you, thank you. Sige, last question. No, wala naman kami ganyang plano. But, as I said, we do not disclose our strategy. Let's see first how it goes. Ang in-expect naman natin later is there will be opening statements, di ba? From both sides. And then we'll take our cue from what the impeachment court wants to do after. If they want to discuss preliminaries or maybe discuss the rules and the procedures that will be followed. We'll just take our cue. I think it's too early to say what motion we will be filing in open or at least bossing out in open court. I think we'll have to play it by ear and see how the proceedings go later. yung decision of Di ba? Di ba yung sinasabi ko Talagang nila yan. Ika nga itinaun ho nila ng impeachment ang pag-aresto kay Rodante Marcoleta para ika nga matabunan yung pag-aresto niya dito sa impeachment ni VP Sara. Pambihira talaga. Oo. Nanonostra. Nanonostra ho natin yan. I cannot answer that because one, I don't know if it's a personal decision. Second, if it were advice from counsel, then we cannot disclose because as we all know, attorney-client privilege stands. No? Thank you. Thank you very much. Thank you. Sorry, June 23, you said, at sa TED pa rin, Chacha, definitely sa aking pananaw, yung 2/3 threshold, dapat na pag-usapan agad yan kesa sa gitna natin mapag-usapan kesa magkaroon pa ng problem. Kung meron ng categorical na pronouncement po, ang Senate sitting as an impeachment court. Pero sa ngayon, as far as I know, wala po. In fact, in the interviews I've seen from Senator Win Gatchalian, I think they maintain that it's 16. So there's no issue. Pag-usapan na
I don't refer anything, ma'am, because there is no categorical pronouncement from the Senate as of yet. Ang susundin lang naman natin dito, Senate as an impeachment court. Hindi po opinion ng iba. Yan. Palakpakan nun natin. Ito si Atty. Michael Poa. Nasuplak-plak. Nasuplak-plak. Nasupalpal na naman yung mga reporter na bida-bida dyan sa Senado. Ito ang pagdating ng mga perwisyo sa bansa natin dyan sa Senado. Pero lang yung mga kalyado natin, hindi perwisyo yung mga yan. Mga kapanaligan. Okay? Ayan ho ang mga kaganapan ngayon. Update lang ho tayo ha. Sino ba yung mga nagdadatingan dyan sa Senado? Kailangan makita yan ng ating mga kababayan. Sino-sino yung mga yan? Ang malinaw dito, ang mga facts ho dito, hindi inaresto si Rodante Marcoleta. Hindi inaresto si Mike Defensor. Sila ho sumuko. Bottom line, wala hong inaaresto na nasa porsyento na o nasa sandigang bayan na para isuko ang kanyang sarili. Kailangan ho kasi yun na talaga ma-emphasize niya inaresto sila para walang parang konsiderasyon. Parang pagka ikaw sumuko, parang meron atang konsiderasyon pwede kang mag-bail. Kung di tayo nagkakamali ha. Ngayon, itong si Senator Rodante Marcoleta at ito si Mike Defensor, base sa pinaka-huling update, sila ho sumurrender. Sila ho sumuko. Hindi ho sila inaresto. Maliwanag ho yun mga kababayan. Para hindi po tayo mabudol ng mga mambubudol ngayong mga panahon na to. Asa si Jinke? Bira. Accountability daw ho. Si Bakulaw. Pasok, Bakulaw. Sabi ko sa inyo. Accountability tayo. Next administration, marami-rami ho tayong accountability hahabulin, ha? Accountability yan. Accountability. Kala nyo, ha? Next, sino po bang dadalo dyan? Ito si Atty. Sel Panelo. Ito si Atty. Salvador Panelo. Mamaya, papakinggan din natin yung anak niya. Malayo yung mic natin. Lapit natin, lapit. Yan.
Tinabunan ka agad yung ginawa nila dito kay Sendante. Kakapal talaga ng mukha nito mga walang yang to. Talagang itinaundang Lunes para matabunan ng impeachment. Mga siraulo talaga. Bira. Pagigil kayo ha. Wala tayong audio. Sir, wala tayong audio, sir. Oh. Standby lang tayo. Oh, dahil walang audio si Atty. Salvador Panelo, pakinggan na lang ho natin yung anak niya. Panelo pa rin naman ho ito, pero may audio. Salamat sa pag-imbita niyo. Opo. Unahin natin itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw na po yan, attorney. Ano ba yung mga expectation po ninyo? Walang. Well, it's the first hearing, so nakakita tayo ng manifestation from the prosecution kung sino ang mga testigo na balak nilang ipresenta today or sa mga susunod na araw. So yun yung isang inaasahan natin, mukhang base doon sa mga listahan ng testigo, mukhang mga testigo ito ukol doon sa grave threats di umano na sinabi daw ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at kay dating Speaker Martin Romualdez. Pero dahil unang hearing nga ito mamaya, baka maaari ding ma-bring up yung motion ng or prayer ng defense na i-dismiss yung kaso on technical grounds. So baka makita natin yun mamaya. Opo. Attorney, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba yung mga pangunahing tungkulin, papel, ang defense at ng House Prosecution panel sa impeachment trial ng Vice Presidente? Okay, so yung prosecution, ang trabaho niya is patunayan yung mga articles of impeachment o yung mga di umanong paglabag ni Vice President Sara sa konstitusyon man o sa batas na para sa kanilang palagay impeachable offenses. So yun ang trabaho nila, yun ang magprepresenta sila ng mga testigo at ebidensya na susubukan nilang patunayan yung mga impeachable offenses na linagay nila doon sa articles of impeachment. Yan. Ang yung defense naman, yung defense panel ni Vice President Sara Duterte, ang trabaho nito ay depensahan syempre si VP Sara at patunayan naman na hindi siya nag-commit nitong mga impeachable offenses or walang sapat na basehan para i-convict si civil offenses na alleged ng prosecution at specifically for this impeachment, meron din silang mga grounds on technical grounds na para sa kanila ay sapat na i-dismiss itong impeachment complaint. Opo. So hindi lamang ang prosecution panel ang may papel na magpresenta ng kanilang mga ebidensya, maging ang depensa po pwede rin po magpakita ng kanilang mga ebidensya laban po sa mga allegations ng prosecution. Hello? Yes, attorney, narinig ho ba ninyo kami? Yeah. Yes po. So, tama yun. Yung prosecution muna ang mauunang mag-present ng evidence nila. Pero habang nagpresent yung evidence, pwede namang pumasok yung defense para mag-object kung tingin nila ay hindi tama yung pag-present ng ebidensya or hindi angkop dun sa rules on evidence na sinusundan ng impeachment trial court. Tapos pwede rin silang mag-cross-examine ng mga witnesses na ipresenta ng prosecution. Tapos
Pagkatapos na mag-present ng prosecution, yung defense naman ang may pagkakataon na mag-present ng sarili nilang testigo at ebidensya. Tapos yung prosecution naman ang may pagkakataon na i-cross-examine itong mga testigo at Kilatisin. kilatisin itong ebidensya naman ng defense. Opo. At ang pagkakaiba ho ba? Ano ho ba yung pagkakaiba ng mga regular na korte sa Senate Impeachment Court? Well, unang-una, napakadami po nila. Normally, dapat sa Senate Impeachment Court, 24 dapat sila. Pero alam naman po natin na hindi available lahat ng ating mga senador. So, yun ang malaking pagkakaiba dahil sa normal na korte, isa lang ang judge. Pero dito, sa Supreme Court, meron kang 15. Sa Court of Appeals, pag in division hearings, may 3. Sa Court of Tax Appeals, ganun din. Sa Sandigan Bayan, 3. Pero ito, we're talking about 20 plus senators, senator judges. Tapos, although pangkaraniwan naman sa Senate Impeachment Court na i-adopt yung rules of court or yung rules na kadalasan ginagamit sa regular courts, hindi rin natin may iwasan na tignan ito bilang hindi lang legal exercise but also a political exercise. Dahil although dapat sabi na nga din ng Supreme Court dun sa naunang impeachment complaint na dapat ang mga hakbang sa impeachment ay grounded on law, on jurisprudence, on due process, on the Constitution. It's also a political exercise. So, numero din ang bilangan dito. So, hindi ito purely legal exercise. Opo. At na-raise po yung issue na rin itong tatanong ko po sa inyo, kung po paari hubang dalawang prosecutors ang mag-cross-examine doon sa witness sa impeachment trial. Parang may nakita po tayong ganong request and hindi po ba? Sa akin, magulo po yun na dalawa. Ang gusto kasi nilang mangyari, ang dating parang injustice committee. Lahat, ika nga, naglulundagan pagka merong, di ba, pagka may tanungan, gusto nila, lahat sila naglulundagan. Hindi naman ho pwede yung gano'n, di ba? Hindi pwede yung gano'n. Kasi sa regular courts, although pwedeng more than one ang abogado sa isang panig, kailangan pumili ng isang lawyer lamang na magprepresenta ng witness. Kasi napakagulo po nun kung dalawa. Opo. So, ako, tingin ko dyan dapat isa lang. Opo. Yung House For orderly procedure lang naman po. Yes, Hindi yes. naman for any other reason. Opo, yan din po yung naging tugon ng defense panel dahil para magkaroon nga ng kaayusan, ano? Hindi magulo ang dalawang magtatanong kasi sa regular na korte, talagang isa lang po lamang po talaga ang nagtatanong. Yan po yung madalas na sinasuggest po, ina-advise ng judge mismo ng court attorney. Ang tingin ko, ang posibleng rason kung bakit nila inihingi yan dahil yung House prosecution team, yung talagang galing sa House of Representatives ay hindi naman po mga practicing lawyer yan kaya hindi po siguro sila sanay sa isang actual trial. Maliban siguro doon kay Congressman Jokno, maybe kay Congresswoman De Lima, parang bukod doon baka hindi ganun ka bihasa itong House prosecution team in trial practice. But I could be wrong. Pero ang napansin po natin is after announcing the House prosecution team, napakadami pong private prosecutors ang dinagdag dito sa House prosecution panel, di ba? Kaya yun po yung impression na nalilikha nung pagdagdag nila ng abogado na baka hindi kaya ng House prosecution team in itself
gampanan yung tungkulin nila kaya kailangan magpasok nitong mga private prosecutors. Opo, pero yung papel ng private prosecutor, same din doon sa nasa House Prosecution Panel. Yes. Ganon din po yun. Jay. Parang suporta lang during sa cross-examination. Ngayon naman, attorney, doon sa mga senator judges, ano naman po yung papel nila? Well, ang papel ng judge, whether dito sa Senate Impeachment Court or sa regular court is dinggin yung bawat panig. Tapos along the way, kailangan niya ring mag-rule on certain matters para sa kaayusan ng trial at para to make sure na yung prosecution at defense sumusunod sila sa mga patakaran ng korte. So, yun lang naman ang tungkulin ng senator judges. Ultimately, of course, magbobotohan sila sa dulo kung dapat bang ma-acquit or ma-convict itong si VP Sara. Opo. At maaari ba silang makapagtanong, makapag-cross-examine din yung mga senator judges? Hindi cross-examination ang tawag doon. Ang tawag doon is clarificatory questions from the judges. Pwede yun. Kahit sa regular courts, pwede yun. So, ang normally mangyayari is yung party, whether the prosecution or the defense, it presents its witnesses, magtatanong siya doon sa witness niya. Pagkatapos niya magtanong, ang tawag doon is direct examination. Pagkatapos niya, magka-cross-examination naman yung kabilang panig. Tapos, kapag tapos na yung direct examination, Sayang wala si Senator Rodante Marcoleta, no? Saya sana ng impeachment kung nandyan siya. at cross-examination, kung walang redirect at recross or pagkatapos ng redirect and recross, yung mga judges natin sa regular courts, nagtatanong sila ng clarificatory questions. So, dito sa Senate Impeachment Court, pwede rin nila gawin yun. Opo. Pero issue ho ba sa inyo yung magiging presiding officer ay hindi lawyer o kailangang lawyer? Well, sa akin, mas madali sana kung abogado. Dahil siyempre may background sa law, may background sa rules and procedure. So mas madali kung abogado. Kaya lang, kapag abogado, mas madali niya ring mabali yung batas. Diba? Kunyari, kung abogado ka nga, ikaw ang gagawing presiding officer, so mas maalam ka sa batas, pero ang problema doon is, maalam ka nga sa batas, pero may pinapanigang ka naman, di mas madali mo ring mababali yung batas. So, yun ang benefit and risk of having a lawyer as a senator judge. So, itong si Senator Gatchalian, mukhang siya na nga ang magiging presiding officer for the impeachment trial. Hindi siya abogado, pero okay lang naman insofar as, syempre, meron naman yung staff na abogado. Tapos kung merong legal question na kailangan sagutin, pwede niya namang ibato ito sa mga miyembro ng Senado para pagbotohan. So in that sense, okay lang naman. Pero ang mas importante dito is dapat yung presiding officer walang pinapanigan. Yun ang pinaka-importante. So we're open-minded about Senator Gatchalian. Let's see kung magiging open-minded siya, magiging patas siya, magiging fair siya sa bawat panig. Diba? Kasi yun nga yun ang pinaka-importante doon, na maging patas ka. Opo. Kung sakaling ngayon sa pagpupulong po nila ngayong araw na ito, possible ho ba? Madali lang ba yung gawin na mag-raise po na isang resolution, aprobahan nila na sa halip na si SP Sherwin Gatchalian yung magiging presiding officer, pwede po silang pumili ng kahit sino. Ayun na nga, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Halin natin ng Pilipinas.